Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin, opisyal na nga pong nakapasok ang kupunan ng Slovenia ni Luka Doncic sa round of 16 o ang knockout round. At kahit man meron silang natitirang isa pang game, wala rin naman itong magiging epekto sa standings. Sila pa rin naman dito ang magiging top 4 kung saan kakalabanin ang top 1 sa Group C. At ayon sa ilang analyst, posibleng makatapat nila dito ang Greece na kasalukuyang nangunguna sa Group C. Pero hindi pa rin naman yan opisyal since kakailanganin munang talunin ng Greece at ni Giannis ang defending champ na Spain sa kanilang huling laban para ma-secure ang number 1. At kapag nagawa nila yan, mukhang makikita natin agad sa round of 16 ang showdown sa dalawa sa pinakamagaling na superstar ngayong henerasyon na sina Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo. Kaya magiging exciting at kaabang-abang nga ito para sa kanilang mga fans. Samantala, bago pa tuluyang pumasok si LeBron James sa ika-23rd NBA season, todo ensayo na nga ang ginagawa nito. Nag-viral pa nga noong nakaraan ang ilang mga highlights kung saan naipakita nito na hindi pa rin nawawala ang kanyang shooting at athleticism. At dahil dyan, conference nga nito sinabi sa kanyang interview na kung siya ang magdedesisyon, kayang-kaya pa nga po niyang maglaro ng 2 hanggang sa 3 taon. Hindi pa rin naman nawawala ang kanyang kagustuhan na makapag-compete. Subalit matapos ang naging pahayag na ito ni LeBron, nagalit nga sa kanya ang ilang mga haters dahil hindi nga daw magkakampiyon ng team hanggat narito ito. Kaya kailangan na nga daw itong magretiro at ipaubaya na lang ito sa Lakers kay Luka. Maging si Paul Pierce nagsabi na oras na rin naman para kay LeBron na magretiro na. Dahil matagal na nga itong mukha ng NBA. Hanggat naglalaro pa nga daw si LeBron, hindi niya mabibigyan ang ilang mga batang superstar na kuminang. Sa madaling salita, marami talaga ang gustong paalisin si LeBron sa liga, which is hindi rin naman ito sinusunod, kaya hindi na nakakagulat bakit todo ang batiko sa kanya ng mga haters. Samantala, alam naman nga ninyo na hindi nga gaano nakapaglaro si Paul George sa kanyang first year sa Philadelphia matapos nitong magtamo ng sunod-sunod na injury. Sa katunayan, nakapaglaro lamang siya ng 41 games bago tuluyang maging out for the season kung saan nag-average ng 16 points sa game sa kanyang 43% shooting malayong-malayo sa kanyang dating average. Literal nga talagang nanghina at bumagsak ang laro ng isang Paul George. Kaya hindi na nakakagulat bakit marami ang nambatiko sa kanya. Napahiya pa nga ito sa isang vlog matapos aminin ng isang sikat na personalidad na si iShowSpeed na hindi niya alam na naglalaro pala si Paul George sa Philadelphia. Hindi rin naman niya ito napapanood sa mga laro ng Sixers, kaya dahil sa pangyayaring yan, ginagawa na naman nga ang katatawanan ngayon ng mga fans sa social media si Paul George na mas busy pa nga daw sa kanyang podcast kaysa sa paglalaro sa kanyang prangkisa na Philadelphia 76ers.